pamilya ng mga biktima ng Maguindanao Massacre o yung Ampatuan Massacre ay dismayado doon sa naging pagpapawalang sala ng Korte Suprema sa isa sa mga inakusahan sa kaso, partikular itong si Datu Ahmad Ampatuan, kaugnay ng Maguindanao Massacre case noong 2009. May balita dyan ng Bombo Radio Coronadal. Nagpahayag na matinding pagkadismaya ang pamilya ng yumaong si Bombo Bart Marabilia, isa sa 58 biktima ng karumal-dumal na Maguindanao Massacre noong November 23, 2009 sa Sitio Masalay, Ampatuan, Maguindanao. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio, sinabi ni Janjan Marabilia, anak ni Bombo Bart, na hindi katanggap-tanggap para sa kanilang pamilya ang naging desisyon ng Korte Suprema na nagpawalang sala kay Datu Ahmad Tatu Ampatuan Sr. Aniya, halos 17 taon na mula nang maganap ang massacre at umaasa sana sila ngayong taon sa ilalim ng Marcos Jr. Administration ay maibigay na ang matagal na nilang hinihiling na full justice. Masakit umano para sa kanila na lumaki ng walang ama at ngayon nakikita nilang napalaya ang isa sa mga itinuturong dahilan kung bakit sila naulila, lalo lamang ito nagpapabigat sa kanilang kalooban. Dagdag pa niya, mas nakakadismaya na hanggang ngayon ay may mga sangkot sa krimen na hindi pa rin nadadakip. Matatandaan na pinagtibay ng Korte Suprema ang naunang desisyon ng Regional Trial Court at Court of Appeals na nag-absuelto kay Ampatuan. Ayon sa 10 pahinang desisyon na inilabas noong January 27, bagamat napatunayang may kaalaman si Ampatuan sa planong pagpatay, walang sapat na ebidensyang mag-uugnay sa kanya sa anumang overact o hayagang pagkilos na magpapatunay ng kanyang aktibong pakikilahok sa sabuatan. Batay sa tala ng RTC, dumalo si Ampatuan sa mga pagpupulong noong July 20, November 17 at November 22, 2009 kung saan tinalakay ang planong pagpatay at nagpahayag pa ng suporta rito. Gayunman, wala umano siya sa lugar noong aktwal na naganap ang krimen noong November 23 dahil nasa isang medical mission ito. Ipinunto ng korte na ang kanyang hindi pagdalo sa mismong insidente ay indikasyon na hindi siya tumalima sa plano. Dahil sa kawalan ng matibay na ebidensya, siya ay napawalang sala sa lahat ng 58 counts of murder batay sa prinsipyo ng reasonable doubt. Samantala, muling nanawagan ng pamilya ng mga biktima ng Maguindanao Massacre na sana'y maibigay na ang buong hustisyang kanilang pinaghihintay para sa kanilang mga pahal sa buhay. Nananawagan po kami sa Supreme Court na pwede po kaming mag-file ng motion for reconsideration para sa naging hatol ng Supreme Court para kay Ahmad. Magmi-meeting po yung lahat ng pamilya ng mga biktima ng Ampatuan Maguindanao Massacre. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mira Serbo and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.